Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Mga kababayan, lumalabas na po ang mga tahimik na matatapang. Isumbong mo kay Tulpo. Mula po nung maging senador ay naging tahimik na po sa Senado. Wala na pong tapang pagdating po sa issue ng korupsyon. Yung pala, kasama rin pala sa mga nakakakuha ng mga project requests sa DPWH. Mga kababayan, DPWH, ayon po kay Cabral, hindi naman po masama ang proyekto. Ang masama po, pinagkakitaan mo ito. Hindi po ba? At bakit ka naging tahimik sa issue ng korupsyon, lalong-lalo sa flood control? Yung pala, isumbong mo kay Tulpo, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Lumalabas na naging sunod-sunuran lamang umano kay namayapang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang Section Chief ng Programming Division ng DPWH pagdating sa inclusion ng mga proyektong sinasabing ni-request ng mga mambabatas para sa proposed amendment sa national budget. Isa sa mga nabanggit ng DPWH official na may project request umano ay si Senator Raffy Tulfo. Si Margot Gonzalez magbabalita. Pinasubpina ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga dokumentong hawak ng testigong si Engineer Gerard Longoria, Programming Chief ng Planning Division ng DPWH Central Office, kaugnay ng mga proyektong hiniling umano ng mga mambatas na mapondohan noong taong 2024 at taong 2025. Ito'y kasabay ng pagdinig sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan, kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga pinangalanan ng testigo na may project request umano ay si Senador Raffy Tulfo matapos siyang tanungin ni Associate Justice Ronald Moreno. Ayon kay Longoria, ang listahan ng mga proyekto at proponents na in-encode ng kanyang tauhan sa database ay nakabatay lamang sa verbal instruction at listahang ibinigay sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sinabi naman ng prosecution sa media na meron silang hanggang hapon upang maibigay ang mga dokumentong nasa ilalim ng subpina. Sa kautusan ng maisado, kailangang isumite ng prosecution ng mga documentary evidence at iba pang papeles na hawak ng testigo. Dito malalaman ng korte kung sino-sinong mababatas ang umano'y nag-request ng mga proyekto sa DPWH mula taong 2024 hanggang taong 2025. Wala umanong masama sa pagiging proponent ng proyekto, maliban na lang kung may illegal na kasunduan kapalit nito. Yan po mga kababayan, totoo po yun eh. Basta may illegal na kapalit, yun ang masama. Magre-request ka, hingi ka ng project, ang sasama lang po ang yung project, ang yung hiningin proyekto kung may illegal. Hindi po ba si Raffy Tulfo? Isumbong mo kay Tulfo. Kaya lalabas at lalabas po, napakaraming politiko na nabigyan po ng isang damukal na proyekto ng DPWH. Hindi lang po si Bong Revilla. Hindi po ba? Napakarami pong mga congressman. Kaya nga pumutok yung sinabi ni Saldico. Kaya nga lumalabas, totoo lahat ng sinasabi ni Saldico. May mga congressman, bilyon-bilyon. At sa mga senador, hindi lang naman po si Tulfo at si Bong Revilla. Marami po sila dyan. Excuse me po. Nandiyan pa sila Risa Hontiveros. Si Pampilo Lacson nga may issue ng malete. Hindi ba sabi ng mga Marine? Si Soto? Hindi po ba? Patingin nyo yung mga senador dyan, lalo-lalo ngayon, yung nasa administrasyon na senador, walang karga-arga ng mga project yan. Lalabas lang naman po ang katotohanan. Pagka po ang presidente ay iba na. Lalong-lalo po pag presidente si Inday Sara. Maiimbestigahan po lahat yan. Wala pong masama sa project. Ang masama po ito ay naging ghost project at mga law standard at pinagkakitaan nila. Hindi ba Sir Raffy Tulfo? Isumbong mo kay Tulfo. Hindi po ba lahat ng Tulfo na politiko may sangkot sa issue ng korupsyon? Yung kanila pong party list na ACT-CIA, hindi po ba nasasangkot din sa issue?
ng korupsyon, may mga mali-maleta pang delivery daw ayon sa Marine. Kaya nga po hindi ligtas sa issue ng korupsyon si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, at yung asawa ni Rapi Tulfo na congresswoman ng party list. Di ba? At yung anak niya na congressman sa Quezon City, meron din po issue ng korupsyon flood control. Lahat po ng Tulfo ay nasasangkot po sa issue ng korupsyon. Kaya nga po lahat ng Tulfo na politiko ay tahimik sa issue ng korupsyon. Hindi po ba kayo nagtataka bakit tahimik? Kung ikaw ay walang tinatago, di po ba dapat binubunyag mo yan? Dahil napakatapang ng Tulfo. Pagdating sa kanilang TV program, sa kanilang mga programa sa TV, programa sa radyo, binabatikos nila mga magnanakaw, mga kumakaliwa, mga mag-asawa na kumakaliwa. Hindi po ba? Galit na galit sila. Pero nung mga maging politiko, tahimik na po sila sa issue ng korupsyon. Hindi na tayo pwedeng magsumbong dahil sila na ang isusumbong natin, di umano. Hindi po. Kaya ngayon mga kababayan, ano po ngayon ang mga Tulfo? Sila po ba'y ligtas sa korupsyon? Mukhang hindi. Hindi yata. Di po ba? Isumbong natin kay Tulfo. Yan po ang mga Tulfo, mga kababayan. Nung hindi po politiko, napakayayabang at napakaingay. Nung maging politiko, nanahimik na po. Ang maririnig mo na lang issue sa kanila, nagbigay ng tip sa babae, daan-daan libo. Gumastos ang anak sa ibang bansa, milyon-milyon ang gastos. Tapos yung isang kapatid na Tulfo, Amerikano pa, mga kababayan, nagpalit pa yata ng pangalan, ginawa pang Sylvester Stallone. Hindi kaya, ang maingay na lang po sa Tulfo ngayon at galit na galit kay BP Sara at sa mga Duterte ay Simon Tulfo na lang po. Simon Tulfo na lang ang napakaingay sa kanila. Pero ang mga senador, congressman, tahimik po ang mga Tulfo, mga kababayan. Simon Tulfo na lang na pagdidinig natin na talagang kritikong-kritiko at galit na galit sa mga Duterte, mga kababayan. Kasi po, kaya po galit Simon Tulfo. Pag naging presidente si Inday, yari ang mga Tulfo. Pwede na natin isumbong ang mga Tulfo. Imbestigahan na ang mga Tulfo. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan. Talagang wala pong maitatago na baho. Dahil ito po'y sisingaw. Dahil napakabaho. Kahit anong tago mo, sisingaw-sisingaw ang baho mo. At kailangan pong patunayan yan ni Rapi Tulfo. Kung talagang ang kanyang mga request project ay malinis at walang kumita. Hindi po ba, Tulfo, walang kumita? Ng bilyon-bilyon. Yun lang naman po yun eh. Maraming salamat po sa nakagusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, Felipe Shapno ng Texas, USA, Mila Yi, Ani Jo, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Eric Hercio ng Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Rolando Timbol ng Alberta, Canada, LB and Manny ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Mika Legaspi, Frank Zamora ng California, USA, at Romulo Divinagracia ng Bacolod City. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo at shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo, mga kabayan. At samahan po natin ng maraming dasal. At nang tayo po'y maingatan sa araw-araw. Muli po, maraming salamat po. Bye-bye.